nilinis ang templo. Pagdating nila sa Jerusalem, pumasok sa templo si Jesus. Kanyang ipinagtabuyan ang mga nagbibili at namimili roon at ipinagtataob ang mga mesa ng mga mamamalit ng salapi at ang upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Pinagbawalan niya na magdaan sa loob ng templo ang sino may daladalahan at tinuruan niya ang mga tao. Sinabi niya, nasusulat, ang ating bahay ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Narinig ito ng mga punong saserdote at mga eskriba. Buhat mo'y humanap sila ng paraan upang mapatay si Jesus sapagkat natatakot sila sa kanya dahil sa humahanga ang lahat ng tao sa kanyang turo. Pagdating ng gabi, lumabas na naman ng lungsod si Jesus at ang kanyang mga alagad. Ano pong nakikita natin dito? Nilinis ang templo. Ang sabi ho ng iba, yung daw yung ating sarili, yung ating pagkatao ng isang tao, yung ating kaloob-looban na sarili natin, ito ho ay templo ng Diyos. Dito nananahan ang banal na Espiritu, dito nanarahan ang mga konsyensya natin, ang diwa natin, na dapat itong ating pagkataong ito, Kuya Bert, ay pamahayan ng mabuting Espiritu ng Diyos upang makita sa atin ng bunga ng kanyang pagmamahal sa sangkatauhan. Itong templong ito ng ano. Ngayon, kung ito'y marumi, kung marumi ang ating ang ating sobrang mga problema ang ating pagkatao, hindi maka-entra ang banal na Espiritu dito. Kaya ang ginawa rito, ipinagtabo yan. Lumayas kayo diyang masasamang espiritu kayo sa pagkatao at sapagkat siya'y tahanan ko. Ano ho bang sumasagisag talaga rito, Kuya Bert? Alam mo, Kuya Min, dito sa parte nito, ang talagang sinasagisag niya ay yung templong itinayo ni Solomon. No? Kasi si Haring David hindi niya naitayo ito. Si Haring Solomon na anak niya ang nagpagtayo nito. At kung hindi ako nagkakamali, 46 years itinayo ito. So sa pangyayaring ito, Kuya Men, dito inilalarawan ang lahat ng mga Paskwa, lahat ng pagdiriwang, lahat ng mga piyesta ay dito ginaganap. At ang lahat ng kalapit bayan ng Israel na kumikilala sa Diyos, dito sila pumupunta. Kaya kung makikita mo rito, Kuya Min, may namamalit, may money changer. No? May money changer. Dito sa atin, maraming money changer. Kasi iba't ibang mga lugar iba't ibang pera ang dinadala nila. Pero pagkatapos noon, makikita mo rin ang larawan ng mga mayroong alagang kalapati na nandoon. Alam mo, Kuya, ito ang malimit na iniaalay ng mga tao, lalo at yung mga mahihirap. Kasi ito ang nakalagay sa banal na kasulatan sa Lumang Tipan. Yung mga may kaya, naghahandog sila ng malalaki. Tupang matataba, baka, no? At itong mga ito ay binibili nila lahat sa templo. Wala silang daladalahan. Exclusive sa templo. Sinong nakikinabang dito? Yung namamahala ng templo. Ang nakikinabang matatanda ng bayan, mga saserdote, mga pariseo at eskriba. Itong lahat ng tinutubo nila rito at kinikita nila rito, ito ang kanilang pinagpapartihan. Pero ang pinakamahalaga rito, Kuya Min, ang sabi niya, hindi ba ninyo alam na ang bahay ng aking ama ay bahay dalanginan? Bakit nyo nilapastangan? Ginawa nyong palengke. Kuya, dito sa pangyayaring ito,
maaaring makaalaala ka sa mga kapatid natin sa ibang pananampalataya. Ayaw nang pumunta sa simbahan. Hindi na kailangan. Kung minsan nga kahit na sa mga restaurant lang, nagkakasal na sila. Ginagawa nila yung sarili nila. Pero dito, diniinan ng ating Panginoon. May bahay dalanginan para sa Diyos. May lugar para sa Diyos. Hindi lahat ng lugar ay banal. Katulad ng pinapaliwanag mo, Kuya Min, na ang katawan ng tao, na ang sinasabi mo nga, sabi ng iba, hindi lang iba, Kuya, mismong Diyos ang nagsabi. Hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay siyang templo ng Espiritu Santo? Kaya, Kuya, kung makikita mo dito, sa pangyayaring ito, katulad ng ipinaliwanag mo kanina, hindi mo dapat dumihan ang iyong katawan. Hindi mo dapat saktan ang iyong katawan. Sa ngayon, Kuya, nakakatakot na eh. Ang ating mga katawan ngayon, lalo't ang kabataan, iba't iba ng drawing ang nakikita mo sa kanilang katawan. Ito'y hindi nagawa ng isang mabuting tao. Bakit mo dinudumihan ang katawang ito na nilalamon ng Diyos na kawangis niya? Sana maturuan ng mga magulang. Isang tungkulin nila ito. Magagalit ang Diyos sa atin kapag ang ating mismong katawan na templo ng Espiritu Santo ay naduwan natin ng iba't ibang drawing. Lalo't higit ng iba't ibang kasamaan. Linisin po natin ito, mga ginigiling naming tagapakinig. Katulad ng ipinaliliwanag namin ngayon, magagalit ang Diyos sa atin sapagkat ito'y templo niya ang ating katawan. At igalang din natin ang ating mga simbahan na bahay dalanginan natin na ibinigay ito sa atin ng Diyos. Huwag natin gagawin ito rin ay palengke. Na ito'y gagawin din natin, ito'y pasyalan. Nakakalungkot ngayon eh. Karamihan ng mga kabataan eh. Pupunta laramang doon dahil nagliligawan sila eh. Magagalit ang Diyos sa atin. Katulad ngayon sa binasa mo, Kuya May. Sagana sa aral ang binasa mong ito. Sana po, mga ginigiliw naming tagapakinig, isabuhay natin ang aral na ito ng ating Panginoon. Igalang natin ang ating mga simbahan. Gawin lamang natin doon ang nararapat na para sa Diyos. Bahay dalanginan. Doon natin kanatatagpo ang Diyos. Doon natin siya pinasasalamatan. Doon natin napapakinggan ang mga bili niya sa atin sa loob ng isang linggo. At karamihan sa mga simbahan, maliban kung minsan Lunes, may araw-araw na misa upang ang bili ng Diyos sa atin sa bawat araw ay ating mapakinggan. Ito'y bahay dalanginan. Huwag tayo sanang tumulad sa mga ibang kapatid natin na sinasabi nilang hindi na kailangan pumunta sa simbahan. Kahit saan nandoon ang Diyos. Huwag po nating gawin na tayo'y maging swahil sa Diyos. Na yung gusto lamang natin ang siya nating gagawin. Marunong pa tayo sa Diyos. Huwag po. Maging mapagpakumbaba tayo. Sumunod tayo sa Diyos. Meron siyang simbahan. Kahit nung unang panahon may mga sinagoga na ngayon ay parang mga chapel at merong templo. Sana mga ginigiliw naming tagapakinig, igalang po natin
at linisin natin ang ating katawan, upang maging kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Lalo tigit, igalang natin ang bahay ng Diyos, ang bahay dalanginan natin. Amen. Meron ho talagang templo tayong dalanginan. Pinakasentrong dalanginan natin na kung saan doon natin kinakatagpo ang ating Panginoon. Pero, sabi nga ni Kuya Bert, mas malaga rin ho yung templo ng ating katawan, ng templo ng Espiritu na rito ho sa ating katawan na ito. Ito mismo ho pinamamahayanan ng Espiritu ng Diyos. Dito ho dapat namahay, huwag nating abusuhin, huwag nating dulutan ng problema,